Hallelujah, Father God. We thank you so much, Lord God, for this very morning that you have given to us. Father God, we acknowledge your sweet and mighty presence of your Holy Spirit in our midst. Father, we thank you for your very word that we are about to receive this very day. Bless indeed, O God, all your people here. And thank you for opening the heaven, Father God, for us. We thank you for your first revelations, Lord God. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Amen. Sige po, natin ang praise the Lord. At sa umaga po ito, I would like to bring you in the book of Deuteronomy chapter 7, verse 12 to 13. Yan, sundin na po natin. Basahin ko po muna sa English and then kayo po sa Tagalog. And because you listen, okay, start po tayo sa Jollibee. And because you listen to these rules and keep and do them, the Lord your God will keep with you the covenant and the steadfast love that He swore to your fathers. Sige po, sa Tagalog, kung tutuparin at susundin niyo mabuti ang mga utos, tutuparin ang Panginoon ng inyong Diyos sa kanyang kasunduan ng mga pangyayari gaya ng pinangako niya sa inyong mga ninuno. Ayan. Next verse, 13. He will love you, bless you, and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your ground, your grain and your wine and your oil, the increase of your herds and the young of your flock, in the land that He swore to your fathers to give you. Sabay-sabay po natin, basahin muli sa Tagalog, mamahalin. Ibigyan na kayo ng maraming anak at papagalain ng mga tinisipa. Ang inyong mga hiyo pagpagkas ng bukas ng nais at dadalhin niya ang inyong mga hayo doon sa lupain pinangako ng ibigay sa inyong mga ninuno sa inyo. Yan, palakpakan po natin ang Lord. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay sa kanyang pagsasabi. So, handa naman tayong saluhin ang mensahe ng ating Panginoon sa umaga po ito. At alam ko po na tayo po ay, ito ay unang linggo, amen, ng unang taon ng 2025. Amen. Kaya patiin po muna natin ang ating katabi, sabihin po natin sa Kanya, have a plentiful New Year. Have a plentiful New Year. Amen. So, praise the Lord. So, plentiful, ito po. Ang bagay na ito mamaya mapapakinggan natin. So, dito po sa mga talata o sa mga verses na ating binasa, makita po natin ito na kung saan ay ito'y sinabi ni Moses, no, doon sa mga Israelites na kung saan ay sila ay papunta doon sa, naglalakbay kasi sila doon papunta sa Promised Land. So alam po natin yung Promised Land, which is the Canaan, ay doon po ay makikita po natin na ang Promised Land, dito lugar na kung saan ay ipinangako ng Diyos. Amen? Sa mga ninuno, no? Sa mga tao noon, panahon na yun, na kung saan ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya itong mga Israelites, ay sila ay naglalakbay. So during that time, mayroong paalaala si Moses sa kanila, no, may reminder si Moses, nangaral muna si Moses sa mga Israelites, no? At ito yung mga bagay na sinabi niya, sabi niya, kung kayo ay makikinig ng mabuti, kung ito ay inyong pakikinggan, kung ito ay inyong bibigyan ng pansin. Kaya sabi niya doon sa verse 12, sabi niya, if you pay attention to this, yan po ang kanyang bunga doon sa mga Israelites. At magiging po sa atin ngayon, ito din yung sasabihin sa atin ng Panginoon. But if you pay attention, yan, kaya sabi niya, kung kayo ay makikinig, yan po sa Tagalog, verse 12 na. Sabi niya, kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos. Ito po yung sinasabi din ni Moses nung panahon nung sinasamahan niya ang Israelites papunta ng Promised Land, which is the Canaan.
So ito, ang bagay na to ay habang sila po ay nasa border ng Jordan River, papunta ng Promised Land, which is, ito yung sagana kasi doon. Sa lupang pangako na to, pagdating nila, alam nila na makakapture nila ang lahat ng pagpapala mula sa Diyos. Amen? At sa atin itong panahon ito, sa atin po, bagong taon tayo. Amen? Nag-i-expect po tayo na mayroong bagong bagay na gagawin ang Diyos sa atin. Amen? Kaya nga sabi nga, tayo laging mag-expect. Una po, mag-expect tayo mula sa Lord. Pangalawa, ito po yung sinasabi sa atin ng Lord. Sabi niya, if you pay attention. Kung tutuparin ninyo, kung makikinig kayo. Amen? Kung susundin ninyo, ito yung sinasabi ng Lord. Kaya, alam niyo po yung word ng if, kung. Diba? Ito yung dapat nating ingatan. Kasi ito ay kondisyon ng Diyos. Ano po? Kondisyon ito ng Diyos sa kanyang mga anak. Na kung saan ay ito po ngayon ay ini-address sa atin ng Lord. Amen? Sapagkat ang gusto ng Diyos na ikaw ay makita ng maraming tao, na ikaw ay nagiging vessel ng pagpapala ng Diyos. Amen? At makita na ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Bago po tayo magtuloy-tuloy, lagyan po natin ang pamagat, God's love and His prosperity. Amen? Ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak ay ang kanyang pag-ibig ay patuloy at patuloy na madama at makita ng kanyang mga anak. At ang pag-ibig na ito ay mayroong kaakibat na pagpapala sa atin. Amen? So sabihin natin, God's love and His prosperity. Sino po dito mahal ng Diyos? Makita sa naman. Amen. So mahal tayo ng Diyos. Kaya kung mahal tayo ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay mayroong kaakibat na pagpapala. Amen? Kaya nga sabi ko, the blessing that comes from the Lord added no sorrow. In the book of Proverbs. Ang pagpapala ng Diyos ay walang kaakibat na kalungkutan. Amen? Kaya sabi ko, pag pinagpala ka ng Diyos, pinagpala ka at yan ay kasiyahan natin. Amen. So ngayon, mayroon pong mga bagay na nais po ng Diyos. Ang kanyang mga salita na to is God's assurance to His people to bless, amen, and to remain faithful and obedient to Him. Mayroon pong garantiya ang Diyos sa kanyang yung pagmamahal sa atin. At ano po yung garanti ng Lord? To bless us and to love us. Tapos, tayo naman, mayroon din tayong dapat gawin. Ano naman ang ating dapat gawin? To be faithful and obedient to God. Amen? Nakita po natin? Ulitin ko po. Ang assurance ng love ng Lord sa atin ay pagpapala. Amen? Pagpapala. At tayo naman, para makapture naman natin yung pagpapala ng Diyos sa atin, kinakailangan, we must remain faithful and obedient to God. Amen? So kaya nga sabi niya doon sa verse 12, sabi niya, if you pay attention to this law and are careful to them, then the Lord your God will keep His covenant of love with you. Kaya ito yung kasunduan ng Diyos sa atin, na tayo ay mamahalin ng Diyos. Amen? Ito yung covenant na sa atin. Kung kaya't ito ay nararanasan natin at hindi na tayo magtataka at until now hanggang ngayon, nandito ka at nandito ako. Amen? Because of God's love. Because of the everlasting love of the Lord. Kung tayo, kung ikaw, kung kaya't ikaw at ako, ay nananatili sa Panginoon. Amen?
So, ngayon po, sa umaga pong ito, mayroon po tayong mga bagay. So, ngayon po umaga, alam ko po is 2025, marami pong gagawin ang Diyos na bagong bagay sa atin. Amen? Sino po dito naniniwala? Amen. So, pinaniniwalaan natin na ang Diyos ay mayroong gagawin bagong bagay sa atin. At yung bagong bagay na yan, kinakailangan din naman natin, mayroon din tayong gagawin para yung bagong bagay na sinasabi natin ay tunay na ito ay ating maranasan. Tunay na ito ay ating matanggap yung bagong bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Because we believe that God loves to do new things upon His people. Amen? Gustong-gusto ng Diyos na laging gumagawa ng bagong bagay sa atin. Amen? At yung mga bagong bagay na yan, ay lagi po tinitingnan tayo ng Diyos kung paano tayo nagre-response. Amen? Kung paano po tayo humahakbang sa gagawin ng Diyos sa atin ng bagong bagay. So, kailangan po natin, una, magiging tapat tayo. Amen? So, ito yung bagay na nire-require sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya, in the book of Corinthians, sabi niya, a good steward must be found faithful. Ang isang mabuting katiwala ay kailangan siyang masumpungang tapat. Hello, church? Yes. So ito pong una-una po dapat makita sa atin, yung katapatan natin sa Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong kaliwa at kanan, sabihin natin, kailangan natin maging tapat sa Diyos. Ayan. Amen? Kailangan natin maging tapat sa Panginoon. Bakit? Kasi nagde-desire tayo ng bagong bagay. Hindi mo ba nakakasawa? Yung yung lumang damit na yun at yun na lang yung iyong isusuot. Wala nang iba. Di mo ba nakakasawa yan? Diba? So, ganun din po tayo. Kapag po tayo, wala tayong bagong ginagawa sa Diyos, lalong-lalo na po hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon, mahirap po nating makita ang bagong bagay. Mahihirapan po tayo, church, na makita ang bagong bahay. Though, God is a God of new things. Amen? Kahit na ang Diyos ay Diyos siya ng bagong bagay, kung tayo po ay hindi tapat sa Panginoon, wala kang makikitang bagong bagay sa buhay mo. Amen? Kaya kailangan po natin, ito yung requirements para tayo magkaroon ng bagong bagay na matanggap sa Panginoon in this new year, bagong taon. Ano po ba ang nakapaloob sa bagong taon? Meaning to say, mayroon pang bago. Amen? Yung ginawa ng Lord sa atin ng 2024 na mga amazing things, mag-i-increase pa yun into greater things. Amen? God will bring you in a higher level. Amen? Because He is a God of new things. Amen? But remember, we need to be faithful. Kaya ang sabi po doon sa verse 12, if you pay attention to this law, kung tutuparin ninyo at susundin ninyo yung aking mga utos na to, yun po ang condition sa atin ng Lord. Pangalawa, the requirements ng Lord, magiging obedient tayo. Maging masunurin. Amen? Kaya sabi niya, ano po, tutuparin at susundin. Tutuparin dan po ay magiging tapat tayo. Amen. Saan po tayo dapat maging tapat sa Panginoon? Tapat tayo lagi sa oras natin sa Diyos. Pag araw ng linggo, alam natin sa church yan. Kaya sabi niya, if you pay attention to this law, ano ba yung law? Ano ba yung batas ng Panginoon? Ano ba yung iniuutos sa atin ng Lord? Ang iniuutos sa atin ng Lord, keep the Sabbath day holy. Di mo ba? Kung kaya nandito tayo, kasi ikaw at ako ay tapat sa Panginoon. That's why we are here. Nandito tayo to worship God. And we keep the law of God. Naging tapat tayo. Sumusunod tayo. Amen po ba? Amen. At ito po ang gusto sa atin ng Lord. So ito yung requirements. Be faithful and obedient. Now, ano po ang pangako sa atin ng Lord in verse 13? Church, hindi po ako masyadong mahabang magsalita dahil meron po tayong family dedication. So, maganda ito. Kaya, maging
pay attention sa umaga po ito. So, sa ating pagiging tapat sa Diyos at sa pagiging masunurin natin sa Panginoon, mayroon po tayong mga rewards. Amen? Mayroon tayong mga rewards na matatanggap mula sa Panginoon. At ito yung sasabihin natin na ito yung new things. Ito yung mga bagay that because God bringing you in a higher level. God increasing you in your faith, in your tawag doon, in your daily needs. Di po ba? Makikita po natin. So, the rewards of being obedient and faithful. Letter A. In Leviticus 26 verse 3 to 5, yan, ano pong sabi niya? Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, verse 4, nakita niyo po, pansinin niyo po kung susundin ninyo, doon kaagad ang intro niya. Doon pa lang sa verse 3. Ito na yung sumunod na. Kung susundin, sabi niya, kung susundin ninyo ang aking mga utos, sabi niya gano'n, ito na yung karugtong niya. Pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamumunga ng marami na ang mga punong kahoy. Wow. Natutuwa ba tayo doon? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yan, sabi ng Diyos, sabi niya, pauulanin ko. So, letter A, there will be an outpouring of your needs. Amen? Kaya ito yung sinasabi ng Diyos There will be an outpouring of your needs. So lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Alam niyo po yung outpouring? Ito yung sobra-sobra. Amen? Sobra-sobrang pagpapala na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kaya dapat pong kinakailangan tayo yung mga natiling tapat at masunurin sa Panginoon. Amen? Amen? Eh sabi niya, there will be a great harvest. Amen? Tema natin to. Nakaraang taon. Kaya ito yun. Yung mga inaani natin noong 2024, hindi lang yun ganun. Mayroon pa mas marami. Amen? Hello, church. Masaya po ba tayo doon? Amen? Na-excite po ba tayo doon? Ito po ay hindi ko sinasabi, hindi ko ito salita. Ito ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Amen? Gaano po ba katibay salita ng Diyos? Sabi niya, mawawala ang langit ang lupa, pero ang salita ko mananatili at mangyayari. Hanggang sa wakas. Amen? Kaya ito po lagi natin tandaan. Sabi niya, there will be a great harvest. There's always God's provision. Mayroon laging provision ang Diyos sa atin. Maging tapat lang tayo. Amen? Huwag tayong mag-aalala, huwag tayong mangangamba. Alam niyo, ang ating pananampalataya kung bakit bumabagsak yan, bumababa, it is because of our fear. Marami tayong takot. Amen? Ako, mapututulan na kami ng kuryente, ako, mapututulan kami ng tubig, ako, mawala kami ng gas, ako, wala kami ng gas. Lahat ng nako. Ayan. Kaya tuloy, nakuha yung pananampalataya mo at ng palit ay takot. Kaya ano po ang nangyayari sa atin? Puro kagulumihanan. Pero sabi nga, kung mananatili kang tapat at susunod sa Diyos, sabi niya, ibubuhos ko. Sabi niya po gano'n, ganyan po natin, pauulanin ko sa inyong mga lupain. Sabi ko nga lang, balik po natin sa verse 4, sabi niya, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon. Ano po ba yung lugar na yun? Sa inyong tahanan. Amen? Sa loob ng inyong tahanan. Kaya dapat mag-ingat tayo kung ikaw ay Kristiyano na nag-iisa doon sa loob ng inyong tahanan. Ikaw pa rin yung titingnan ng Diyos. Magpapaulan pa rin at magpapaulan ng Diyos ang biyaya para sa iyo. Dahil ito yung sinasabi ng Panginoon dahil ikaw ay nakitang tapat, natagpuan kang tapat, natagpuan kang sumusunod sa Panginoon. Anong man ang iyong dinadaanan na nakitili kang tapat at sumusunod sa
sabi ng Lord, pauulanin ko sa iyo, lugar, ang sa tamang panahon para umani ng sagana ang iyong lupa. Amen? Kaya kung mayroon kang negosyo, i-expect mo na yon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-expect ka na sa Lord. Amen? Kung ikaw ay nagtatrabaho, i-expect mo na yon na ipopromote ka at mag-i-increase yung salary mo dahil ito yung sinasabi ng Diyos sa iyo na pauulanin niya. Amen? Yung pagpapala sa iyo dahil ikaw ay tapat, ikaw ay sumusunod, ikaw ay masunurin. Na kahit wala ka pamasahe, still pumupunta ka ng church. Amen? Na kahit may sakit at nanghihina ka, still ini-insist mo at talagang nagsisikap kang pumunta ng church. Amen? Na kahit marami kang dapat gagawin sa loob ng bahay mo dahil Sunday, pupunta ka ng church. Amen? Na kahit pagod na pagod ka at dapat gusto mo nang matulog, still sumasali ka pa rin sa online prayer meeting and devotion dahil tapat ang sumusunod ka sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi niya, pauulanin ko sa iyo ang mga pagpapala sa iyong sambahayan, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong, kung estudyante ka, ikaw yung magiging ulo. Amen? Kaya natutuwa ako dito sa ating mga estudyante. Pinagpamala ng Lord. Talagang pag nag-pledge, grabe. Hindi nung sasabihin na, estudyante to? Pero grabe, mag-pledge. Sa totoo lang. Isa na dyan, Brother Michael Flores. Grabe ang puso. Magtataka ka kung saan nanggagaling yung kanyang pinipledge sa ating church. Hindi lang 10,000 ang naipipledge niya. Sobra-sobra pa. Pagka wala siyang kung siya ay, anong tawag doon? Yung sa estudyante, yung, yan, pag walang OJT, pumupunta dito, namamasahe, pumupunta dito, sige siya, hakot din ng hakot, halo ng semento, may hangin sa likod. Palakpakan niya po natin. Ang ating Panginoon. Yun po yun. Yan sabi niya, pauulatan ko kayo ng mga pagpapala. Amen? And remember, church, God increase your blessing so that you will increase in giving. Amen? Kaya sabi ng Lord, alam niyo yung paulan, di ba ba? Hindi niya sinabi patak-patak. Hindi niya sinabi unti-unti. Buhos, outpouring. Amen? Ano po sa? Ano pa po? Sabi niya, there will be a great harvest. Amen. Yung 2024 mo pa, na inani, 2025 na may natitira pa. At pagsampa ng 2025, meron na rin parating. Ibig sabihin, hindi pa nauubos, meron na kakaagad, nakaabang. Amen. Dahil tapat at masunurin ka sa Diyos. Yun po ang dahilan. Amen. Kung bakit mayroong outpouring of blessing. Mayroon tayong great harvest. Amen? And there is always God's provision. Laging may, ibinibigay ang Diyos sa atin. Amen? Kaya kapag tagal-tagal mo walang trabaho, pero nakita ng Diyos yung katapatan mo, nakita ng Diyos ang iyong pagsunod sa Kanya, tinutugon niya yung panalangin mo, nagkaroon ka ng trabaho. Amen? O kaya, pag nagkaroon ng trabaho, huwag naman kakalimutan si Lord. Amen. Nakakalungkot nga lang eh. Marami tayong mga naririnig. Mami, pag-pray nyo kami, ni Daddy, pag-pray nyo ako, makapag-abroad ako, makapunta ako ng ganitong bansa. Kasi, pag ako'y nakapunta na ng bansa, talagang tutulong kami sa church. Mag-donate kami ng yero. Di ngayon, nakalakad na. Takot na mag-chat. Takot nang kumustahin. Di ba ba? Kaya pagbalik, ano nangyari? Pagbalik, 2 years abroad, pagbalik, uutangan pa ang church. Nakakalungkot.
Pag hindi mo pinautang, nawala sa church. Hindi po ba? Ay, hindi yun ang pangako sa atin ng Lord. Amen? Hindi po yun ang pangako sa atin ng Lord. Manatili tayong tapat at sumunod. Bakit? Kasi magpapaulan sa iyo ang Diyos ng lahat ng pangangailangan. Amen? Next, letter B. And there's always a multiplication of supplies. Amen? There is always a multiplication of supplies. Amen? Kaya sabi ko doon, He will love you and keep you and bless you and increase your numbers. Ayan. So, He will increase your numbers. Amen? Yung mga matagal nang humihingi ng anak, 10 taon na nagsasama, wala pang anak. Diba? Ito na yung time. Ito na yung time. You will increase in numbers. Amen? At hindi lang to sa family, maging sa CGCF JTG family din naman. Amen? We will increase in numbers. Amen? Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba? Amen? Na mag-increase tayo in numbers. Amen? Kaya tayo po, itong year na to, every Sunday, mayroon tayong laging bago. Amen? Mayroon tayong laging bagong dala-dalang offering sa Panginoon. Kaibigan natin, kapatid natin, magulang natin, at sino ba mang mahal sa buhay nangangailangan ng love of God. Amen? Kasi ito po yun, there will be a multiplications in supplies. Ay, hindi lang po yun. Lahat din naman sa ating mga pangangailangan. Amen? Praise the Lord. There will be a multiplications in supplies. Kailangan natin lahat ng mga pangangailangan mo ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Ngayon, pagkatapos ng preaching na to, umuwi tayo sa bahay, 1 linggo, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, walang nangyayari sa buhay mo, huwag mong sisisihin ang Diyos. Huwag kang magtanong sa Panginoon. Ang tanungin natin sa ating sarili, Lord, tapat po ba ako? Lord, sumusunod po ba ako? Lord, maingat ko po bang sinusunod ang iyong instructions? Yun po, kapag hindi pa po natin mararanasan ang mga pagpapalang ito. Dahil ang Diyos, sure siya. Sure ang Diyos sa kanyang sinasabi sa atin. Amen? Totoo ang Diyos. Seryoso ang Diyos sa kanyang mga sinasabi sa atin. Tayo lang po ang hindi seryoso. Bakit? Kasi mayroon tayong sariling katigasan ng ulo. Diba? Meron po tayong mga sariling katigasan ng ulo. Kaya ito po ngayon yung tinuturo sa atin ng Lord. So there's always a multiplication of supplies. B. Sorry. Basahin po muna natin Leviticus chapter 26:3 to 5. Kanina na sa letter A. Next verse, 4. 5. Yan. Sabi ko ganon. Ito, sabi niya, kaya gigiit kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghahasik. Kaya magiging sagana kayo sa iyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Ay, ito yung binabanggit natin, yung meron ka pa noong 2024, di ba, hindi pa naubos yun? Nandito na ulit, may parating ulit ng 2025. Amen? So, yun po ibig sabihin. Okay, doon po tayo sa Leviticus chapter 6. Ano nga ito na? Bibigyan ko ng kapayapaan yan. Bibigyan ko ng kapayapaan ang iyong lupain, kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Andiyan naman po ay binibigay sa atin ng ating Lord. Sabi niya, you will live a victorious life and you are more than conqueror. Amen? Wala ka na ngayong takot. Amen? Dahil ikaw ay isang mananagumpay. Amen?
ikaw ay isang mananagumpay. Lagi kang nagtatagumpay sa iyong mga lakad. Amen? At kung mayroon mang kaaway, mayroon mang banta ang kaaway, sabi niya, you are more than conqueror. Amen? Hindi sila makakapanaig. Amen? Kaya sabi niya, no weapon of enemy shall prosper against us. Amen? Walang sandata ng kaaway na makapanaig sa atin. Amen? That is in Leviticus chapter 26 verses 6 verse hanggang 8. Verse 8 yan. Verse 8 na 6. Tatalunin ng 5 sa inyo, ang 1,000 at ang 100 sa inyo ay tatalo ng 10,000. Next. Ayan. So, you are more than conqueror. Iingatan ko kayo at pararamihin para matupad ko ang aking pangako sa inyo. Yan. Di ba? Ang sabi ng Lord, mayroon mang nagbabalak, no? Sa atin, anumang may mangyari mang masama sa atin, ang sabi ng Lord, iingatan ko kayo. Hello? So, tayo ay namumuhay ng mayroong katagumpayan. Amen? Kaya, wala tayong takot. Amen? Wala tayong takot sa darating na panahon dahil alam natin na ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Amen. Then, next, letter C. Letter D. Letter D na tayo. Pang-apat. Leviticus chapter 9. Ano ba ito? Sige, highly favored. 9 to 11 ba ito? I will look on you with favor. Yan. I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I will keep my covenant with you. Amen? So, dyan po, you are highly favored. Pag sinabi natin highly favored, alam mo yun na kahit hindi ka karapat-dapat, kahit hindi tayo karapat-dapat, tayo pa rin yung pinapaboran ng Diyos. Amen? Kahit laging a-absent ka, lagi kang aantok-antok sa church, highly favored pa din. Yan yung sinasabi ng Lord, hindi karapat-dapat. Kahit kinukuriputan natin ang Diyos naman ay sagana sa atin. Di ba? Highly favored. Amen? Pero tandaan po natin, Lord, ha? Yung ating katapatan at ang ating pagsunod, doon po nababase ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? Then the last, you're no longer a slave in anything. Yan, yung pinakalas natin. You're no longer a slave in anything that against God. Hindi na tayo kalaban ng Diyos. Amen? Hindi na tayo, ito yung mga bagong bagay sa atin. Dati matigas ulo natin, pero dahil New Year na tayo, ito na yung bagay na sinasabi natin na, Lord, susunod na po ako sa iyo. Lord, magiging tapat na po ako sa iyo. Lord, magtitiwala na po ako sa iyo. Amen? Kaya hindi na tayo doon slave, hindi na tayo alipin. Amen? Hindi na tayo alipin ng mga kasalanan, ano pa mang mga kasalanan na kung saan ay nagbibigay ng kapighatian sa Diyos. Kasalanan na kung saan ay kinakalaban natin ang Diyos. Amen? Kaya sabi niya, we are no longer a slave of any sin. Ano ba yung kasalanan na yan? Amen? Kasalanan, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya ginagawa natin, tayo ng taya sa, ano ba yun? Ano ngayon yung may mga number na, wedding. Kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Diba? So, hindi na tayo doon alipin. Amen? Ano pa po? Saan pa tayo nagiging alipin? Kasalanan natin sa Lord. Hindi muna ako magsisimba kasi maraming customer. Sayang yung benta ko.
Yan. Nagiging alipin tayo ng tindahan natin, ng business natin. O, saan pa tayo nagiging alipin? Marami tayong naging mga bagay na kung saan ay nagiging alipin tayo. Alipin tayo ng ating mga sarili. Hello, church. Sariling mga sakit. Arthritis, sinusitis, tamaritis. Yan ang matinding sakit. Ano siya, yung nakakahawa. Anong tawag doon? Nakakahawang sakit, ang tamaritis. Diba? Sarap matulog, di mo na ako mag-church ngayon. Sabihin ko na lang, hindi magandang pakiramdam ko. O, alipin tayo noon, slave tayo. Pero sabi ng Lord, ano pong sabi niya? You are no longer a slave in anything but against God. Amen? Hindi na tayo alipin pa ng ano pa mga bagay na kasalanan na kung saan ay laban sa ating Panginoon. Hello, church. Kaya, ito po yung pangako sa akin ng Lord this year. There will always be a multiplication in our needs. Amen? You are highly favored. Amen? Lagi kang pinapaboran ng Diyos. Amen? Laging may mga, mga pagbuhos at pag-ulan na mga pagpapala sa ating mga buhay. Ano lang po gagawin natin? Maging tapat tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa ating Panginoon. The conclusion po natin. Psalms 105 verse 8 to 9. Yan. So sabi po, Psalms 105 verse 8, sabi niya, hindi siya makakalimot sa kanyang pangako kailanman. Ang kanyang pangako para sa maraming salunlagi. So ito ang Diyos. Tandaan po natin, church, hindi po nakakalimot ang Diyos sa ating pangako. Hindi siya kagaya ng tao. Ang tao, madaling lumimot at kay anong rupok. Pero ang Diyos, tapat sa kanyang pangako. Verse 9, ano sabi niya? Ang pangako niya kay Abraham, gayon din kay Isaac. Kaya kung ano yung pinangako niya noon, tinupad niya doon, sa ating mga ancestors na to, kay Abraham, Isaac, and Jacob, kung paano naging tapat ang Diyos noon at ginagawa niya. Yung mga sinasabi niya noon, siya pa rin ang Diyos natin ngayon. Amen? Kaya, tandaan po natin, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen? Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon sa atin. Kaya nga, sabi niya sa umagang ito, there will be an outpouring of blessings, there will be multiplications and provisions in every needs of our lives. Kaya ito po yung pangako sa atin ng Diyos. Ang gagawin lang po natin, maging tapat tayo at masunod. Lahat po tayo ay tumayo sa pagkakataon po dito.